Alam niyo ba na itong mga nakaraang araw may nagaganap sa Middle East? Nagkakaroon ng giyera, di ba? At ang giyerang iyon ay sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Sabi ng marami, ito na yata ang senyales ng katapusan ng mundo. Ito na yata, malapit na yata darating si Lord. At sagot, oo. Sa iyo mga sa katabi mo, malapit na pala ang katapusan, umayos ka. Sabi mo, dali. Sinabi kasi ito ni Lord, one of the signs, alam niyo ba yun? Meron daw mga palatandaan na malapit na ang wakas ng panahon, na malapit na ang katapusan ng mundo. Na darating na si Lord, itatama niya lahat ng mali, paparusahan lahat ng masama, at ililigtas lahat ng mga matuwid at sumusunod sa Kanya. Nasa Bible yun. Reviewin nga natin. Sabi ng Panginoon, kasi tinatanong mga alagad, Lord, how do we know the end times? Paano namin malalaman, Lord, na katapusan na, malapit na? May mga signs ba? Sabi ni Lord, meron. Sabi niya, maraming darating, unang sign, first sign, maraming darating sa aking pangalan. Sasabihin nila, sila ang Kristo. Maraming daw magpapanggap. Ako, ang Kristo. So pag may nagsalita sa iyo, katabi mo sa bus, katabi mo sa kainan, ako ang Kristo. Ayan na, senyales na, katapusan na. Maraming papanggap. Pumunta ka sa Bungan, daming Kristo. Di ba? Joke. Sa bandang uli raw, maraming papanggap na sila ang tagapagligtas. Sabi niya, maraming darating sa aking pangalan, sasabihin sila ang Kristo at maraming ang kanilang ililigaw. Maraming kultong darating. Ako ang Panginoon, ako ang anak ng Diyos, sumunod kayo sa akin. Meron sa Davao na bagong Jerusalem, mga ganyan. And so, marami daw maliligaw, matatangay, baka ito na talaga yung Kristo. Sabi ni Jesus, pangalawang senyales, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo. Wars, rumors of wars. At mababalitaan ninyo na may mga digmaan din malayo sa inyo, near and far. Parang, oo nga, Pastor Mike, may giyera sa Ukraine, may giyera sa Israel, mayroong away sa Afghanistan, at kung saan, dadami pa daw yan, sabi ni Jesus. The second sign is wars. Sabi niya, ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Signs pa lang yan. Sabi niya, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, pagkakaroon ng taggutom. Third sign, hunger. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang gutom? Marami daw taggutom, poverty and drought. Magkakaubusan daw ng bigas. Magkakaubusan ng sardines. Social sardines. Magkakaubusan daw ng pagkain. Magkakaroon ng taggutom. Diba? Yung mga tao wala na makain, kumakain na ng daga. Iniihaw na mga ipis. Kasi wala makain eh. Magkakaroon ng tagutom at paglilindol. Nung isang araw may lindol Dadami daw yan. So yung mga lindol na nararamdaman natin ngayon, mga kiliti lang yan. Pag malapit na raw ang katapusan, mas matindi yung mga lindol. Kaya ipako nyo na yung mga cabinet nyo kasi tutumbayan sa inyo habang natutulog. Wala na. Tigo ka na. So, lindol daw sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. So, times will get worse. Mas maraming pagdurusa mangyayari, lalo na sa mga tagasunod ni Jesus. So if you love Jesus, si Kristo ang Panginoon mo, maraming magagalit sa'yo, maraming ipakukulong ka, maraming magbabash sa'yo, magka-cancel sa'yo, kasi mahal mo ang Panginoon. People will be haters of God in the last days. So yun ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Oo nga, no, Pastor Mike. Dahil malapit na ang end times, there will be more suffering in this world. Katulad ni Jesus Christ, Christians need to be ready to suffer by living our lives na malapit kay Lord, malayo sa sin, malakas sa prayer, at merong love. Yan ang pag-uusapan natin. Tayo ay dumako sa ating series, 1 Peter, ang buhay ng mga nanglalakbay sa mundo. Tayo daw ay mga dayuhan, hindi daw tayo taga-mundo, hindi tayo taga-rito, pero tayo ay sumusunod sa Panginoon kahit na malupit, masakit, masama, matindi, mabigat ang pinagdadaanan natin sa mundong ito. Amen? Amen. So, ano ba sinasabi ng 1 Peter chapter 4, Pastor Mike? Patungkol sa mga pagtitiis at sa mga malapit ng katapusan. How do Christians live in the end times? Yan ang chapter 4. How do we live for God kahit na
Marami tayong pinagdadaan ng suffering and pain and evil in this world. Nako, daming mandaraya sa mundo. Daming scammer na aapihin tayo. Maraming mga lalaban at mga galit sa atin. Ito daw yung una. Ito na. Remember, the first way for us to live during the end times as Christians, sabi ng 1 Peter chapter 4 is this: live your life na malapit kay Lord. Dapat daw, habang lumalapit yung katapusan, habang tumutindi yung mga pagsubok at mga pahirap sa mundong ito, lalo daw tayong kumakapit kay Lord, nagkukomit sa Panginoon, at lalo tayong nai-inlove kay Lord Jesus dahil sa gitna ng mga pagsubok at mga paghihirap na dinadaanan natin, lalo natin kailangan ng Panginoon. Amen? Amen. The more and more you get closer to God, the more we lose our appetite for the world and for the sin. Kasi daw, ang kalaban daw talaga natin ay hindi lang yung mga tao na galit sa Panginoon, hindi lang yung mga tao na galit sa Bible, hindi lang yung mga tao na papahirapan tayo, at bibigyan tayo ng sakit sa ulo at maraming problema. Hindi lang daw yun. Ang totoong kalaban natin, yung sarili natin. Kasi, madalas tayo natutokso, nadadala. Di ba? Pansinin yung sarili mo. Pag-ising sa umaga, hindi naman Bible ang una mong hinahanap. Saan ba Bible? Kailangan ko pa sa... Hindi, TikTok. Saan TikTok? Parang, Lord, ba't ganito puso ko? Pag binabasa ko Bible, nakakailang salita, nakakailang sentence pa lang ako. Nag-i-hijab na ako. Pero pag TikTok lang, walang katapusang swipe. Gising na gising. Hello? Kalabitin mo yung kalabitin. Ikaw yun ano? Ikaw yun. Ay, grabe na to. So, ang sabi ng 1 Peter chapter 4 sa atin, dapat yung buhay daw natin, mas malapit kay Lord. Yung hinahanap-hanap mo ang Panginoon, hinahanap-hanap mo yung salita niya. Uhaw na uhaw ka sa kanyang presensya. Lord, grabe, malilate na ako sa 9 o'clock worship. Naku, gusto ko pa namang kumanta nung kay buti pa. Gusto ko, Lord, yun. Kaya lang, ito naman, grabe naman kasi itong tricycle na to ko ba? Kung mag-drive, parang bagong eh. Uminit na ulo mo bago pumunta ang church eh. Yung sabik na sabik ka. Hindi yung inaaya ka na naman kasama, 9 o'clock na, magsisimula. Bahala kayo, buhay. Nantok na ako eh. Bubukas-bukas ka pa. Pag linggo, alas 8, bihis ka na. Saan pupunta? 9 o'clock pa. Diyan lang yun eh. Excited ako eh. Excited ako makita si Brother Johnny eh. Si Pastor July eh. Si Pastor Alan, di ba? Si Pastor Mike. Magpapaselfie ako eh. Meron daw tayo dapat paghahanap sa Panginoon. Lord, oo nga, wala nang mahalaga sa buhay na ito. Hindi pera, hindi tao, hindi yaman, hindi palakpak, hindi kasikatan sa TikTok. Uy, nagre-reel ako ha. Pero nire-reel ko post. Follow me. Sabi dito, nag-promote pa yun. Sabi dito, verse 1 and verse 2. Dahil naghirap si Kristo sa katawang tao niya, dapat ay handa rin kayo maghirap. Ano naman sinasabi niya, no? Because Jesus Christ suffered, dapat ready rin kayo kasi followers of Christ will also suffer. Sapagkat hindi na gumagawa ng kasalanan ang taong nagtiis ng hirap. Oh, ang ganda. Hindi na siya sumusunod sa masama niyang ugali, kundi sumusunod na siya sa kalooban ng Diyos. Instead of an appetite for bad behavior and sinful habits and the vices and the wrong things in the world, yung daw paghahanap ng puso niya now belongs to the will of God. Lord, gusto mo. Gusto ko, Lord, yung kalooban mo, Lord. Kasi daw, pag naghirap ka na para sa Panginoon, biglang nawawala na raw yung mga pagnanasa mong masama. Pansinin mo, the more ka nagpe-pray, nababawasan yung bisyo mo. Hello? The more kang nag-worship ka, Lord, the more ka nagpapalapit sa Diyos. Hindi perfect, pero lapit ka na lapit sa Panginoon, nababago yung ugali mo. Dati ang sungit mo. Dati panay ang batagulan nyo sa bahay. Dati panay ang away-away niya ng mag-asawa. Pero dahil umaattend ka sa church, dahil nagpe-pray ka araw-araw, dahil nag-aaral ka, umaattend ka ng life group, nag-aaral ka ng Word of God, biglang, sabi ng misis mo sa'yo, sweetheart, sorry ha, yung sinigang naging nilaga eh. Kulang ng sampalo, kulang. Dati away at gulo na yun. Ako maghahalog drugs at
ba't lasang sinigang ang bulalo? Pero ngayon, okay lang, no problem. So si misis mo, asan ang asawa ko? Sino ka? Ilabas mo! Anong nangyari sa iyo? Ba't ang bait-bait mo? Kasi si Lord. Amen? Hello? Pag napapalapit tayo sa Lord, nababago ang ugali, nababawasan ang bisyo. Dati 1 pack ng Marlboro sa isang araw. Butas-butas na ang baga mo, huminga ka pa. Pero dahil napalapit ka kay Jesus, nalaman mo, Lord, mas masarap pala ang buhay. Ang bisyo ko si Jesus. Ngayon, instead of 1 pack of cigarette per day, 1 stick per day ka na lang. May praise God. Sabi mo, praise God. Tanungin mo yung katabi mo, 1 stick of cigarette? Tapos yung 1 stick per day, naging 1 stick per week. Tapos umatid ka pa ng life group kay Pastor Mike, kay Pastor July, lumalim yung faith mo. Yung 1 stick per week, naging 1 stick per year. Tuwing birthday mo na lang. Tapos yung baga ko. Ay grabe, miracle yun ha. Miracle yun. Yung 1 pack per day, naging 1 stick per year. Tapos yung 1 stick per year, 1 stick per 10 years. O di ba? Mas may galaway ako eh. Pwede ba? Ayan, kailan yung huling hit mo? 10 years ago. Oh, wow, praise God. Kailan yung huling away niya ng mister mo? Kailan mo huling binal? Tagal na pa sa... Grabe. Nagbabago yung buhay, nagbabago yung relasyon. And that is what Peter is talking about. The more we suffer for Christ, the more we commit to the will of God. Yun, will of God, ano? Kalooban. Kasi meron daw maraming will sa mundong, marami daw kalooban sa mundong ito. Yung kalooban mo, gusto ko eh. Yung kalooban ni Satan, gusto ni Satanas, sundin ko. Yung kalooban ng kapitbahay mo, gusto ng kapitbahay, gusto ng parents ko eh. Pero yung kalooban ni Lord, Lord, gusto ni Lord eh. Ito ang gusto ni Lord. We follow the will of God. May implikasyon din ito. When we suffer for Christ, just like Jesus, we take up our cross. So, taking up our cross means no turning back. Lord, pasan mo ang krus, sinusundan kita. Lord, patay kung patay. Magkahirap-hirap na, magkagulo-gulo na. By the way, tandaan niyo to Tayo mga mananampalataya, we Christians, we are children of God, born again, followers of Jesus. We are not sinless. Hello? Nagkakasala ka pa rin. Tao ka pa rin. Wala pa tayo sa langit. Sabi yung iba sa inyo, ay, buti na lang, kala ko, ako lang pala dito makasalanan. Lahat pala ito mga banal. Lahat po tayo, mayroong struggle. Lahat tayo may weakness. Lahat tayo may temptation. Pero tandaan nyo to. The more you follow Jesus, you do not become sinless, but you sin less. Ano daw? English kasi, tatagalogin ko. The more, English pa rin. English pa rin yun eh. Habang napapalapit ka kay Jesus, habang nai-inlove ka kay Jesus, hindi nawawala ang kasalanan mo, pero nababawasan ang kasalanan mo. Sa langit lang ang zero kasalanan. Pero dito, nababawasan. Di ba nagugulat yung mga anak mo? Daddy, ba't ang bait mo? Ba't di ka na masungit? Ba't hindi ka na mainitin ang ulo? You're not sinless, but you sin less. Di ba? Mami, bakit ang bait-bait mo? Dati, konting kibot lang, nakasigaw ka na eh. Para kami menopause lagi eh. Ba't ang bait? Mami, nakasyabo ka ba? This is Jesus. Hello? Ay, grabe to Ito naman yung pangalawa. Sabi ni Peter, sabi niya, habang napapalapit na ang katapusan ng mundo, as the end times happen, you will suffer. Sabi niya, you live your life closer and closer to God. Ito naman yung pangalawa. Sabi niya, you live your life na malayo sa sin. Yan, napapalayo ka sa kasalanan. Habang napapalapit ka kay Lord, at habang napapalapit na ang wakas ng mundo. In other words, sinasabi ni Apostle Peter dito, yung dati mong buhay, dati kung makapaglulong ka sa alak, wagas.
Inuumaga ka sa kalye, sumusuka ka sa kalye, hindi ka makauwi ng bahay mag-isa. Kasi kailangan mong buhatin ang 4 na tao kasi sobrang ang kalasingan. Tanong mo yung tanong mo, ikaw ba yon? Sabi niya po sa Peter, kung gano'n yung buhay mo noon, wag mo nang balikan. Parang sinasabi niya, nakakita ba kayo ng aso na sinuka na nga niya, binalikan niya pa yung suka niya, oh, sarap nito ah. Dati ka kumakain sa basurahan, alam niyo may pagpag. Diba? Kumakain ka sa basurahan, wala ka makakain. Ito lang talaga pagkain ko, ito lang talaga. Ito masarap, ito Jollibee panis. Ito, burger na may uod, sige sa, diba? May tumulong sa'yo, may nagligtas sa'yo. May naglinis sa'yo, binigyan ka ng bahay, binigyan ka ng trabaho. Binigyan ka ng bagong damit. Pinakain ka sa buffet, mukbang, eat all yung, ang sasarap. Nasabihin mo ba, oh, sarap nito ah. Golden blue. Ito, sarap nito ah. Fish fillet. Sarap nito ah. Mas biglang sabihin, parang gusto ko yung, mas gusto ko yung basura. Parang mas masarap yung panis doon. Hello? Sabi niya Apostle Peter, pag babalikan yung basura, sarap-sarap na ng buhay mo kay Jesus. Tignan niyo, sabi niya, kaya huwag ninyong gawin ang mga ginagawa niyo noon. Sabi mo nga sa likod, yun nasa likod, sabi mo, yung ginagawa mo noon, huwag na daw. Dati 3 girlfriend mo. Dati 4 na liligaw sa'yo, sinasagot mo lahat. Huwag na daw. Sabi mo, huwag. Pigilan mo na. Sabi niya Apostle Peter, huwag nyo nang gawin yung mga ginagawa nyo noon. Aray ko ha, Lord, aray ha. Ang mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Hindi mo kilala si Lord nun eh. Hindi naman nila kilala si Diyos ang Panginoon eh. Huwag mo gawin yung kinala. Huwag na. Sabi niya, puno ng kahalayan ang buhay niyo noon. Sabi niyo nga, kahalayan. Sinusunod niyo ang nasa ng inyong laman. Dati kung sinong gusto mong, di ba? Karelasyon, basta may palda, karelasyon. Basta mukhang lalaki, karelasyon. Sabi niyo, tigilan niyo naman, kahalayan. Sabi niya, palagi kayo nagtitipon-tipon para mag-inuman. Ayan na. Nasa Bible pala yan, mas sakit-sakit naman. Panay ang gimmick mo. Sweldo, pare, sweldo ngayon ha. 15 ngayon. Lakla ka na, di ba? Happy ka. Ubus ang sweldo. Napunta ka sa Bilog. Napunta kay San Miguel. At least may San Miguel, merong anghel. Sunog baga. Sunog atay. Sabi ni Apostle Peter, palagi kayo nagtitipon-tipon para mag-inuman at gumagawa ng mga bagay na nakakahiya. Nahiya-hiya daw. Sabi niya, at sa pagsamba niyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano mga masasamang bagay ang ginagawa niyo. Pero nagtataka ka ngayon sa inyo, ito na, nakita ng mga anak mo, nakita ng mga hindi ka na umiinom pare. Pati ka na nang-i-scam. Pati hindi ka na magagalit. Sabi niya, pero nagtataka ngayon sa inyo mga taong hindi kumikilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Yun. Masabihan ka ng masama, sisiraan ka kasi hindi ka na nakikisama sa kanila. Pare, may gimmick tayo. Pare, ay sorry. Hindi pwede kasi masama ako pabigla. Pare, nagbago ka na? Aawayin ka nila. Sabi ng Bible ha, sabi niya, ngunit mananagot sila sa Diyos sa ginagawa nila dahil hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao, buhay man o patay. Ooh. In other words, the Bible is inviting us. The more we come closer to Jesus, and the more we suffer for Jesus in the end times, the more we stop sinning and the more we reject our old life. Yung dati natin ginagawa, wala kang ginawa kundi mag-Shopee at Lazada. Kasi gusto ko nito, sana all. Hindi mo naman ginagamit, nakatambak sa kwarto mo, inalikabukan. Sabi mo, kalabitin mo na sa, kalabitin mo, ikaw yun, alam ko. Hindi pa nga bukas yung mga Lazada mo, 10 years na eh. Bili. So sabi, mga luho, puro luho. Kaya bago ng cellphone, gusto palitan. Masama ba? Hindi, ganito, tandaan nyo to ah. Masama bang yumaman? Hindi. Sometimes many times, money is a blessing from God. Masama ba ang sex? Hindi. Sex is a gift from God. Masama ba ang priority pamilya? Hindi.
God blesses us with family. God blesses us with success. Masama ba ka sa mga bumili ng bagong sapatos, bagong cellphone? Hindi. God, these are blessings from God. Ang problema, kapag ka itong mga bagay na to, ang nagiging Diyos mo. Hello? When they become idols, they become cursed. But when God is your God, not money, not cellphone, not TikTok. Kasi paano mo malalaman sa mic na siya na ang Diyos ko, siya na ang Gino-Diyos ko? Lahat na sabihin niya, sinusunod mo. Hindi ka masaya pag wala siya. Hindi ka mabuhay pag wala si cellphone. Nung wala cellphone ko, walang iya kayo. Grabe naman, over naman mag-react. Kasi si cellphone ang buhay niya. Si cellphone ang Diyos niya. Hindi mabuhay pag walang Facebook, walang TikTok. Kulang ang araw. So when these things in our lives, ng mga blessing ni Lord, sinamba mo, sila na yung source mo ng hope, they become source of fulfillment. Hindi na si Lord. Nagiging Diyos-Diyosan. They become idols in our lives. And we become far from God. Amen? Ito yung pangatlo. Oy, malapit na. Ito yung pangatlo. Sabi niya Apostle Peter, live your life na malakas sa prayer. Uy, prayer ha? Lagi ka na nanalangin. Yung pagdadasal mo sa Panginoon, tumitindi. Yung dati, kung mag-pray ka thank you for the food. Hoy, pag-pray mo nga kasi papasok na si Bunso, pag-pray mo na safe yung kanya, thank you for the food. Yun lang alam mo na prayer. Pero yung prayer mo daw lumalalim. Di ba kung mag-pray ka na ngayon, tara, pray tayo bago tayo maglinis, o bago tayo pumasok, o bago tayo magtrabaho. Lord, I pray for your protection and blessing, tsaka thank you for the food. Dumagdag! Gumaganda yung prayer mo, lumalalim. Sabi niya Apostle Peter, malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilan yung sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. So that nothing hinders your prayer. You live your life for God. Yung panalangin mo nagiging, grabe yung prayer na yun nakaka-encourage. Parang lapit-lapit mo kay Lord. Prayer instead of fear. So kailangan daw nating maging mapanalangin. Habang nababalitaan mo yung mga gulo at lindol at mga kahirapan na nangyayari, Lord, ikaw nga po mag-ingat sa amin. Napatuloy kami sumunod sa Panginoong Jesus kahit ang daming problema. Lord, na hindi kami magtatampo sa iyo kahit minsan hindi yung mga hiling namin ay hindi natutugunan. Pwede ba yun? Hindi natutugunan yung prayer mo? Pwede, kasi may tatlong sagot sa prayer. Alam niyo na ba ang tatlong sagot ni Lord sa prayer? Ha? Tatlo? May tatlo lang. So, minsan, ang sagot ni Lord sa prayer mo, yes. Yes, anak. I-bless kita. That's my will. Kalooban ko yan. Minsan, no. No, anak. Hindi yan pwede. Di ba? Parang magaling na magulang, ano? Yung bata humingi ng shabu. Pwede shabu. In Jesus' name. Sabi ni Lord, no. Hindi yan para sa'yo. Yan, di ba? Masama yan para sa'yo. And the third is wait. Yes. Pero wait muna. Lord, pwede kotse. Oh, wait. 10 years old ka pa lang eh. Wala ka pa lisensya eh. Yan. Lord, gusto ko na ikasal. 3 years old ka pa lang eh. Hindi ka pwede. Wait. Yan. Ito yung last. We'll end with this. Sabi ni Apostle Peter, when the end times come, how do we live for Jesus? Suffer for Jesus? Live your life na mayroong love. Sabi mo nga sa katabi mo, love. Why? Because the world will know that you belong to Jesus. Not because you have correct beliefs. Not because ang galing mo sa Bible. Not because na-explain mo yung mga hiwaga ng tungkol sa Diyos. Malalaman nila na kabilang ka kay Kristo. Tagasunod ka ni Jesus. Marunong ka magmahal. Marunong ka magpatawad. Marunong ka magparaya kahit masakit. Yun lang. Tingnan nyo. Sabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, magpapatawad mo sila kahit gaano pa karami ang ginagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ng isa't isa ng maluwag sa puso. Kasi noong panahon nila, siyempre, kahit mga Christians, may mga tampuhan, may mga inggitan, may away-away. Sabi niya po sa Peter, magmahalan kayo. Yung pagmamahal na tapat.
Kahit masakit. Kahit ang kulit-kulit niya, kahit pasaway siya. Magpatawad kayo kasi pinatawad kayo ni Lord. Magmahal kayo kasi minahal kayo ng Diyos. Sabi niya, for love will cover a multitude of sins. That's 1 Peter. Natatabunan ng kasalanan ng lahat ng isang damakmak na kamali ang ginawa sa iyo. Di ba pag mahal mo, nasaktan ka, kinalimutan ka, makapatawad mo kasi mahal mo. That's love. That's the power of love. Kasi ganoon ang ginagawa sa atin ni Lord. Di ba? Pag hindi mo mahal, konting-konting mali lang. Ay, sorry mami, nabasag ko yung paborito mong coffee mug. Walang yung anak mo, ka dito. Itatali kita, igagap. Dito ka sa sako. 10 araw kang walang TV. Sobra naman. Magkano ba yung coffee mug? 50 pesos. Pero pag mahal mo, pag mahal mo, mami, nawala ko yung cellphone mo eh. Anak. Ilang anak? Yung cellphone makapalitan. Hello? Yung anak hindi. Lalapiguhin ko eh. Cellphone lang. So yun sasabi ni Apostle Peter. Sa kapitbahay mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sinasaktan ka, nagkasala sa'yo, nagkamali yung asawa mo, mahalin mo, patawarin mo. Kasi hindi lang ginawa ng Panginoon sa'yo. Ito may ginawa, may sinabi pa siya, no? Buksan niyo ang tahanan ninyo sa mga tao. Be welcoming, be hospitable, be gracious, be generous. Diba? Kasi galing Pilipino yan, ha? Bukas ang tahanan, pasok po kayo. Kain mo kayo, kahit walang pagkain. Diba, kumakain ka. Lunchbox mo, good for one. Isang longganisa, isang itlog, isang kanin, diusod ka na. Eh, dumating yung mga kasama mo sa trabaho. Ano sasabihin ng Pilipino? Pilipino. Kain tayo! Eh, lalapit! Oh, talaga? Hindi! Akin na to! Ang mga Amerikano, hindi. Kumakain sa... Dumaan ka. Hindi ka napansin. Pambirang, hindi man lang mag-aya. Pilipino lang yun, ha? Nag-aya, wala na ibibigay. Pero ang Amerikano, pag nag-aya, mayroon talaga. So, be generous. Buksan mong bahay mo. Every part is important. Matandaan nyo to. So, sinasabi ni Apostle Peter, number 1, malapit na ang katapusan. Maraming paghihirap na mangyayari. Live your life na malapit sa Panginoon. Live your life na malayo sa sin. Ay, grabe. Live your life na malakas sa prayer. Live your life na mayroong love. Mamahalang kayo sa isa't isa. Kasi lahat daw tayo mahalaga. Minsan akala natin walang halaga. Kaya minsan akala natin, ay, naku, hindi yan magaling, hindi yan masyado nakakontribute sa church o sa ministry o sa family of God. Wala, sa buhay ko wala naman niyang silbi, wala namang dagdag, walang contribution, walang ambag. Well, hindi natin alam, Diyos lang nakakaalam. Lahat ng mga tao, merong ambag sa ating mga buhay. Meron yung isang tao na ina-assemble niya yung kotse niya na nasira. Pag-assemble niya, parang siyang may napansin, parang may kulang pero yung nawawalang kulang na pyesa, napakalinggit lang, parang tornilyo lang yata, tornilyo nawawala. Hindi makita. Tornilyo. Di ba, tornilyo lang, maliit lang yun. So, sinubukan niya kung aandar o sasabog. Umandar. So, umandar siya. 20 kilometers per hour, 60 kilometers per hour, hanggang sa Mala Brother Johnny na siya, 120 kilometers per hour na, di ba? Biglang merong kasalubong na truck, pumipreno siya. Ayaw! Yung maliit. Hello? Maliit na tornilyo. Sa brake pad pa. Sa iyo mga sakatan yung mahalaga, kay Lord, may ambag ka, merong silbi at merong halaga ang buhay natin. Amen? Tayo natin tayo ay magpuri sa Panginoon. Thank you, Lord. We praise you, God. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe, paalala, encouragement to all of us. Na kami, Panginoon, kahit na dumadaan sa
matinding mga problema, pasakit, pagsubok, Yes, Lord. mga pabigat sa mundong ito. At kahit na nalalapit na ang katapusan, puro gira, puro gulo, puro kahirapan na nangyayari, Lord, we can live for you. We can love because of you. Yes. Lord God, overcome our sin and our temptations. Pagtatagumpayan namin ang aming mga kahinaan at mga tukso dahil nandiyan ka. Lord, we love you, Lord. Yes, We thank you.